Kayo po ba, opinion ninyo, pwede ba talaga maging safe haven ni Bato ang Senado? Considering na ang dami nang nag-raise ng argument na yung mga kaso na nakahain sa ICC ay more than 6 years na. Dapat po ba sa Senado siya or the custody should be with NBI? Saan po ba talaga? Um, kung ang tama kayo kasi ang batas at maliwanag isang article sa Constitution yun. Kung below 6 years ang imprisonment ng kaso, then ang isang senador hindi pwedeng arestuhin when Congress is in session. Yun. Nami-misinterpret ng iba ang iniisip ng iba pagka nasa Senado hindi na pwedeng hulihin. Kasi one time or another may mga nasabi kaming ganun kami mga leader ng Senate kahit na nung panahon ni Senator Trillanes o ni Senator De Lima. Sinasabi ko nga na hindi pwedeng galamin dito yun. Ano ba yung problema? Ano ba yung ganun yung ganun yung mga naging kasabihan ng mga leaders doon. So na-misinterpret siguro ng ating mga kasama rin namin na pwede ka doon. Na all the time pwede ka doon. Kaya pinakamaganda nga yung suggestion nito, nag-bring up naman nito sa amin si Senator Pangilinan naisip niya na di ba dapat mas maganda mag-submit siya sa courts dito sa Pilipinas. Para, yun ang gusto niya sa court sa Pilipinas siya humarap Hindi mabuti dito. Total, merong nakapending sa Supreme Court. Tapos ngayon, merong subpoena sa kanya yung CIDG. So, mas magandang harapin niya yun. Medyo mabawasan yung tinik sa tagiliran ng Senado because of this issue. Oo. Diba? Pero, again, yun yung mga suggestion lamang. Oo. At idea lang na ibang tasa sa kanya yun. Yes po. Tama ba pagkakaintindi ko? In short, Senator, hindi talaga pwede na magstay si Senator Bato sa Senado? Well, yes. Officially, hindi talaga pwede. Kaya lang tinotolerate na ng Senate yun. Sige po. Until Congress is in session. Pero napakahirap. Hindi nga talaga kasi pwede. Kailangan na below 6 years in imprisonment yung kaso na hindi ka pwedeng arestuhin kung in session. Ngayon, dalawa interpretation ng in session Yung in session ba kami sa session hall? Or Congress is in the first regular session of the 20th Congress. Oo. Dalawa pa nga ang sinasabi nun. Yes, Ibig sabihin nun, kung if we're going to stretch it, yung doon sa pangalawang sinasabi ko, ang ibig sabihin niyan hanggang June 4 of 2026 in session kami. In other words, after June 4, kung gano'n ang interpretasyon, we're no longer in session. But then again, the crime is not punishable by 6 years below. The crime is punishable by life imprisonment. So, di ba? Kaya talagang hindi ko rin masisisi yung mga kasama namin at yung grupo na tinatawag na minority ngayon na sabihin na lang na seek redress sa local courts at alisin mo yung tinik ng Senado. Oo. In other words, Tito Sen, Tito Sen, kapag hindi ito ma-resolve ng Supreme Court ang kanilang petisyon, hanggat walang judicial relief na nakukuha si Senator Bato, kapag umabot ang sa Sinedie ito, the more wala na kayong rason pa para siya ay kanlungin. Correct yung sinabi mong the more. The more wala kaming karapatan. So tama, Tito Sen, kung after June 4 natapos yung session, pwede na siyang hainan ng arrest warrant ng NBI? Sorry again, pakiulit. So after po nung session nyo, June 4 onward, sabihin na natin June 5, pwede nang kuhanin si Senator Bato ng NBI? Pwede. Dahil wala na kaming in session. Oo. Kumbaga wala. Kung sasandal ka doon sa constitutional provision na, correct. Di ba? Kung sasandal ka doon sa second interpretation or second view. Opo. Pero kasi yung first view is pareho nung nangyari kay Senator Enrile. Hindi pina-surrender ni Senator Salonga si Senator Enrile dahil kinukuha siya ng Department of Justice noon at kasama si Fred Lim as NBI, kinukuha si Manong Johnny during session. Yes, opo. As in the plenary session. Opo. Siya sa pinigil, plenary session. Okay. Pinapasok doon. Yun ang bawal. So,
Yun yung unang interpretasyon na bawal dun. So kaya si Senator Salonga pinigil. At si Senator Enrile naman ang ginawa, pagkatapos ng session, sumama. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.